Ayun, talo po tayo sa Montenegro. Ano ba nakikita natin nangyari sa pagkatalo ng Gilas? Sapat ba ang support na nakuha ni JC sa kanyang teammates? Titingnan po natin yan. At alam nyo ba na base sa international coach na nandito dito sa Pilipinas, ang kasalukuyang 16-man players na hawak ni Coach Shot Reyes ang sinasabing pinaka-the best na po na Gilas Pilipinas sa kasaysayan kung makakabuo po tayo ng Final 12. Sino nagsabi niyan? Si Ren Sabando, patuloy din po ang pagkuha ng atensyon ng mga analyst na dati ay hindi po pabor para sa kanya. Pero bago yan, pakisubscribe na lang po kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mahirap ang subscription, mas mabuti po siguro kung ilalike nyo na lang at isi-share ang ating video. Maraming salamat po. Ano nga ba nangyari sa Gilas Pilipinas versus Montenegro? Sino kumamada para sa kanila? So, si Jordan Clarkson, kumamada po siya ng 27 points, 2 rebounds at 5 assists. Si Junmar, meron po siyang 19 points, 3 rebounds at 1 assist. Si Dwight Ramos, kumamada naman ng 13 points, 2 rebounds, 3 steals at 1 block. Si Scotty, meron siyang 8 puntos, 1 rebound, 2 assist. Si Kai Soto, wala po siyang puntos, 1 rebound at 3 assist, no? So kung makikita po natin dito, medyo mababa yung output po nila, no? Meron 27 points si Jordan Clarkson, pero again, hindi po enough yun para ipanalo ang bakbakan. Yung inilabas nila versus Ivory Coast, parang hindi nila nailabas laban sa Montenegro kagabi, di ba? Kasi sa Ivory Coast, marami po yung gumawa ng puntos. Kung mapapansin nyo doon, si Jordan Clarkson, gumawa lang po siya ng 13 points, pero nanalo po tayo, di ba? Dito sa Montenegro, mataas ang score niya, 27 points, pero talo nga po tayo. Ang dahilan po dyan, yung sinasabi po ni FIBA na dapat mabigyan ng suporta si JC sa aspeto po ng opensa. Obviously, hindi po nangyari yan kagabi. Moving forward, wala pa tayong Final 12. Pero alam nyo ba na sinasabing ito na ang pinaka-the best at pinakamalakas na Gilas Pilipinas sa kasaysayan kung makakabuo po tayo ng Final 12? Sino nagsabi po niyan? Tingnan po natin ang sinabi ni Coach Raiko Turman sa report ng Spin. Sa tingin ko, yan ang pinakamalakas na kupunan sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. May size kasi sila eh. May international exposure pa ang iba sa kanila tulad ni Kiefer at Dwight Ramos. So, ang sinasabi po niya rito, no, ito na raw yung pinakamalakas kung makakabuo po tayo ng Final 12, no? Obvious naman na makakabuo po tayo kasi araw na lang ay hinihintay natin, eh, no? In fact, babakbakan na lang natin na itong Mexico mamayang gabi and sa 23, malalaman na siguro natin yan kung sino ba talaga yung papasok dito sa Final 12. Ngayon, kung napansin ni Coach Raiko ang size ng Gilas player at international exposure, ano naman ang masasabi niya sa chemistry ng kupunan? So, tingnan po natin ang sinabi niya sa report ng Spin. Unang laro kay Jordan Clarkson, kailangan nila ng oras para ayusin ang lahat, di ba? Para magkaroon ng chemistry. Pero alam mo, maraming kayang gawin si Clarkson. Makikita mo na dominado niya ang play dito. Kailangan lang makagawa ng chemistry sa pagitan ng lahat ng mga player. Alam niyo, napakahalaga po talaga na itong chemistry. Yung amuyan, no? Kasi mahirap mahirap yung hindi ka magkakaamuyan talaga. Bilang player, kailangan mo yun. Ngayon, nangyayari po yan, hindi naman basta-basta na ibibigay yan, hindi basta-basta nakukuha yan. Kailangan talaga may training. Na obvious naman na ginagawa po nila, no? Pinagsusumikapan po talaga ni Coach Shot Reyes, coaching staff ng SBP na makabuo na magandang chemistry ang kupunan. Kahit medyo late ang ibang players po natin. So, iwan po natin si Coach Raiko, no? Kasi kung yan ang nakikita ni Coach Raiko Turman sa Gilas, hindi naman pinaligtas ni Dedin Quinito Henson si Ren Sabando. Ano ang kanyang pahayag tungkol dito? So, kung maalala nyo, nitong nagdaang araw, medyo nagkaroon ng issue between Dedin Quinito Henson and of course sa mga netizen. Kasi nga, ang take ng mga netizen, kailangan pasok si Ren Sabando. So, ito po ang sinabi ni Dedin Quinito Henson sa One Sports. Napaka-impressive niya na medyo nagulat ako sa laro versus Ivory Coast ay si Ren Sabando. So, yun na nga po, no? Parang hindi siya makapaniwala na si Ren Sabando pala to. Ganito pala yung play ni Ren Sabando, no? Ganito pala katindi yung laro ni Ren Sabando. Parang gano'n ang reaction niya, no? Kasi sabi niya, napaka-impressive, no? Bakit gano'n na lang paghanga niya kay Ren Sabando? Ano nakita niya dito na hindi niya nakita dati? Tingnan po natin ang sinabi niya sa One Sports. Pumasok siya ng fourth quarter. Agad-agad nagkaroon ng alley-oop play between Jamie Malonzo at saka si Ren Sabando. Si Ren Sabando dumakdak, ha? Grabe yung lundag niya. And the way he dunked that ball with authority. At sa susunod na play, tumira ng 3-pointer. So dito nakikita na natin kung gaano kagulat etong si Dedin Quinito Henson sa nakita niya kay Ren Sabando, no? Especially nga yung alley-oop play, yung dakdak, yung kung paano niya dinakdak yung bola. So parang sa tingin niya, sobra-sobra yan para sa isang player na katulad ni Ren Sabando na minsan hindi niya naisama
sa magiging Final 12 ng Gilas Pilipinas. Ano ang tansya ni Dedin Quinito Henson sa kumpiyansang ipinakita ni Renz Abando? Tingnan po natin ang sinabi niya sa One Sports. Yang ganyang klase ng kumpiyansa, bihira lang yan. So, yun ang sinasabi po dito, no? Bibihira ang ganong klase ng kumpiyansa na meron etong si Renz Abando. Kasi nakikita naman natin sa mga plays na ginagawa po niya dito sa Korea, di ba? Grabe yung inilabas talaga ni Renz Abando sa KBL. Sa kanyang panlasa, pasok ba si Renz Abando sa magiging Final 12 ng Gilas Pilipinas? Ito sinabi ni Dedin Quinito Henson sa One Sports. Initially, sa aking first 12, hindi ko ipinasok si Abando. Kaya ngayon, nagdadalawang isip na ako. So, ang sinasabi niya po rito, yung kanyang first 12 dati, parang hindi niya nakikita talaga si Renz Abando na papasok sa Final 12. Pero ngayon, parang nag-iisip na nga po siya kasi nakita niya na yung laro, nakita niya na yung play. So, parang ang hirap-hirap, no, para sa kanya, naiwan si Renz Abando just in case na siya yung bubuo ng Final 12. Parang ganun lang ang dating sa atin. Ano pa ang mga nakita niya kay Renz Abando na hindi niya napapansin dati? So, ito po sinabi ni Dedin Quinito Henson sa One Sports. Isa pa, marami nagsasabing bakit hindi si Abando. Doon ko nakita sa game versus Ivory Coast, super player pala ito at kaya niyang dalahin ang sarili sa international game. Humahanga na talaga siya rito sa point na to. Super player pala to, kayang dalahin ang sarili sa international game. Grabe na to. Iba na yung tingin talaga ni Dedin Quinito Henson dito kay Renz Abando. Actually, hindi lang naman si Dedin Quinito Henson na nakapansin yan. Yung FIBA napansin na rin Ito nagdaang araw, na-report na po natin yan. Hindi na lang natin kailangan ulit-ulitin. For sure, napanood nyo na yung video na yan. Pero ang maganda po rito, at least nare-recognize na talaga, yung purong talento na meron si Renz Abando na dati hindi po nare-recognize. So maganda po yun para sa isang player na katulad na Renz Abando, unti-unti nakikita na po talaga ng bawat isa kung ano ang kayang gawin ni Renz Abando. Actually, hindi lang si Renz Abando, lahat ng players meron naman talagang kanya-kanyang talento po yan. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.